Sinuspindi na ang lahat ng passenger fleet ng kumpanyang may-ari ng lumubog na Ro-Ro vessel na ikinamatay ng 18 tao sa Basilan. Sa kabila niyan, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong latest dyan? Julius, Cheryl, halos magdadalawang araw na mula nang lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan at patuloy pa rin ang search and rescue operations para nga hanapin yung 10 pang nawawala. Pero base sa mga kaanak na humihingi ng tulong, mukhang lalampas na sa dineklarang bilang yung mga nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang debris o bahagi ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Kasama nitong palutang-lutang sa tubig ang ilang gamit din ng mga pasahero. Kapansin-pansin din ang mga oil sheen mula sa kargang diesel ng barko, pero paniniguro ng Coast Guard kusa naman itong nawawala. Sabi ng Philippine Coast Guard, aabot sa 76 na metro o mahigit 200 talampakan yung lalim ng pinaglubugan ng Ro-Ro vessel. Hindi nito basta madaling masisid kaya kinakailangan na ng technical diver para masuri kung may mga tao bang naipit o nakasama sa lumubog na barko. Bukas sisimula ng pagsisid sa lumubog na barko kasama na ang remotely operated vehicle o ROV na kayang makita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Nakalabas naman na halos lahat ng naunang isinugod sa ospital sa Basilan. Maliban na lamang sa 68 taong gulang na nanay ni Adzarhim. Halos 3 oras daw silang nagpalutang-lutang sa dagat bago nasagip. Hindi na namin alam kung mabubuhay pa kami o hindi na. Nasawi rin ang kapatid ni Adzarhim habang nawawala pa rin ang 2 taong gulang niyang pamangkin. Sinisisi nila ang luma na umanong barko. Sana yung barko, hindi na lang nila pinabiyahe kasi dating sira na yun. Pinabiyan na kami. Dati lang yung na-hijack, pinaayos. Tapos pagkaayos, pinabiyahe na. Kasi yung barko parang bulok na. Parang bulok na hindi naman maayos. Pati yung mga boat niya, madali mapasok ng dagat. Sinuspindi na muna ng Department of Transportation ng lahat ng passenger fleet ng Allison Shipping Lines ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na Ro-Ro vessel. Aabot na kasi sa higit 30 ang naitalang maritime incidents sangkot ang mga barko nito. Pagdating po sa maritime safety, that is not negotiable. That is not optional. Maritime safety will always be the paramount and primordial concern lahat ng nataga-gobyerno. Binigyan ng 10 araw ang Marina at Coast Guard para magsagawa ng comprehensive maritime safety audit sa lahat ng barko ng shipping company. Nangangamba naman ang Basilan Chamber of Commerce sa magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya. Gaya na lamang sa Lamitan City kung saan tanging barko lang daw ng Allison Shipping ang bumabiyahe. Ang Allison Shipping Lines. So I hope na hindi to matagalan. So ma-workout nila as soon as possible para yung daily yung mga negosyante natin na lalo-lalo na yung mga maliliit na negosyante, so makapag-negosyo sila ng maayos. Aminado naman ang alkalde ng Zamboanga City, pamilya ng asawa niya ang isa sa may-ari ng Allison Shipping Lines. Dati rin daw siyang bahagi nito bago pumasok sa politika. They will bear the consequences, whatever yung dapat tulungan sa mga tao, tutulungan nila. They're willing to help. Wala namang sinasabing hindi yung company. Of course, nobody wants those things to happen. Dati ring naging kapitan ng barko ang alkalde, kaya teorya niya. Sa tingin ko, yung sabi nilang na pumutok, baka yung lashing. Yung lashing materials, yung tumatali sa masasakyan. Kasi pag humampas yun, malakas yun . So baka yun ang maaaring naputol at nag-give way and bumangga. Julius, Cheryl, sa likod ko madalas nakikitang dumaraan yung mga bumabiyahing barko ng Allison Shipping Lines. Pero ngayon, nakatenga na lamang muna ito at nakadaong doon sa may pier mula rito sa natatatanaw ng mga tao sa Paseo del Mar sa Zamboanga City. Kaya naman, nakatakdang magbigay ang Marina ng special permit sa iba pang shipping companies na handang makapagbiyahe doon sa mga mababakanteng ruta ng Allison. At posible rin magbigay ng libreng sakay naman ng Philippine Coast Guard sa mga ruta na tanging Allison lamang ang mayroon. Samantala, patuloy pa rin ang mga kaanak at ilang mga family members ng mga nawawala pa rin
na passengers dito nga sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Ito yung nakikipag-ugnayan na sa Philippine Coast Guard at saka sa mga otoridad dito sa local government kasi nga lalampas na ito sa 10 na nawawala pa rin ngayon mula sa lumubog na Roro vessel base sa manifesto ng Philippine Coast Guard. Out of 10 kasi, Julius Cheryl, 8 doon, tripulante kasama ni kapitan ng barko at isang PCG marshal. Kaya technically, 2 pasahero lamang ang hinahanap. Napakarami ng mga kaanak ang patuloy pa rin nagmamakaawa na malaman kung nakita na ba ang kanilang mga mahal sa buhay. Bahagi rin ito na magiging investigasyon ng Philippine Coast Guard kung sakasakaling maraming ang lumampas at hindi na ilista sa manifesto na bumiyahe sa naturang Roro vessel. Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.